Life After Prison. By Silencio, Kabanata 216. Haha, nagulat din ako nang maalala ni Severin ang mabait naming gawa pagkatapos niyang yumaman. Pinuntahan ni Simon ang kanilang bagong bahay kaninang umaga at nasiyahan din siya. Todong ngiti siya habang iniisip ang mga magagandang araw na naghihintay sa kanya. Kung tutusin sa mga mukha nila, sa tingin ko nagsasabi sila ng totoo. Umasim ang ekspresyon ni Clement nang humakbang siya at mahinang sinabi kay Gaston. Tumango rin si Gaston, at ang kanyang ekspresyon ay hindi kanais-nais. Ilang beses siyang pinuntahan nina Judith at Maurice sa simula, ngunit palagi niya silang pinaalis sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na sila ay abala, o na ang kumpanya ay kapos sa pera. Hindi niya inasahan na yumaman si Severin na kayang magbigay ng $450,000 ng sabay-sabay. Dahil sa pinansyal na nagawa ni Severin ang malaking halaga, naniwala si Gaston na si Severin ay mas mayaman kaysa sa isang multimillionaire na tulad niya, at si Severin ay maaaring magkaroon din ng daan-daang milyon sa mga asset. O nandito na pala kayong lahat. Bilisan mo at pumasok ka. Nagpa-reserve lang kami ng VIP room. Sa pagkakataong iyon, dumating din sa lobby ng hotel sina Judith, Maurice, Severin at iba pa. VIP room. Ang mukha ni Gaston ay umasim sa sukdulan. Siya ang pinakamayaman sa lahat ng kanyang mga kamag-anak at noon pa man ay minamaliit niya ang lahat, kaya nang biglang yumaman ang pamilya ng kanyang pangalawang kapatid kaysa sa kanya, labis siyang nalungkot dahil parang natapakan siya. Ang masama pa sa lahat, ang pinakamahirap na pamilya sa kanilang lahat ang biglang yumaman kaysa sa kanya. Oo, tara na. Nasa third floor. Bahagyang ngumiti si Severin, tumingin sa karamihan, saka muling sumimangot. Ah, nanay, bakit wala si Tita Edwina? Well, ang pinsan mo ay nakikipagkita sa isang prospective partner ngayon at ang kanyang pamilya ay hindi magkakaroon ng oras na dumating. Iilan lang tayo ngayon. Paliwanag naman ni Judith. Nakikita ko. Sige na. Ngumiti si Severin at inakay ang mga tao papasok. Hindi ako makapaniwalang nagpareserba sila ng VIP room sa ikatlong palapag. Hindi makapaniwalang ungol ni Gaston. Naramdaman ni Clement na may mali. Ano ang espesyal sa mga VIP room sa ikatlong palapag? Iilan lang ang mga VIP room, at lahat sila ay malalaki at maluho. Ang bawat kwarto ay nangangailangan ng pinakamababang gastos. Ang pinakamurang isa ay nangangailangan ng 15,000 pinakamababang gastos, habang ang ilan ay nangangailangan ng 75,000 pinakamababang paggasta. Hindi ako maglalakas loob na pumunta sa ikatlong palapag. Ang tanging pagkakataon na makakatakas ako dito ay kung makakatagpo ako ng ilang napakahalagang mga customer o makakuha ng ilang malalaking kontrata, at kahit na noon, ang pinakamurang VIP room lang ang kukunin ko. Nakangiting sabi ni Severin. Huwag kang masyadong mag-alala tungkol dito, Tiyo Gaston. Nag-order na kami ang pagkain. Nag-order na rin ako ng ilang bote ng alak bilang panimula, at maaari tayong palaging magdagdag ng higit pa kung hindi ito sapat. Habang nagsasalita silang lahat, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na inakay paakyat sa ikatlong palapag ng isang magandang waiter. Pagkarating sa ikatlong palapag, naglakad si Gaston sa direksyon ng VIP Room 111. Kahit mayaman si Severin, naramdaman ni Gaston na siya ay pinakamaraming magpareserba ng VIP Room 111 na may minimum na gastos na $15,000. Gayunpaman, huminto si Severin at sinabi kay Gaston. Hindi yon ang kwarto natin. Ang atin ay VIP Room 8. 8. 8. 8. 8. 8. Lalong nabigla si Gaston nang marinig iyon, dahil ang silid na iyon ay may minimum na gastos na $150,000. Life After Prison, Kabanata 217. Bakit ganyan ang ekspresyon ng mukha mo, tatay? Para kang ermitanyo. Nahiya si Pierre nang makitang ganoon ang reaksyon ng kanyang ama, kaya humakbang siya at mahinang pinaalalahanan ang lalaki. Gaston, ganoon ba nakakatakot ang VIP room na ito? Tignan mo ang iyong sarili. Big boss ka daw. Lumapit din si Clement at pinaalalahanan si Gaston na maging mahinahon. Hindi mo alam ito. Narinig ko na ang private room na ito dati. 150,000 ang pinakamababang ginagastos sa pagpapareserba ng kwartong ito.
Nanginginig sa takot si Gaston, at saka bamaling kay Severin. Hindi ka naman nagkamali di ba? Ang isang minimum na paggastos ng $150,000. Sa sandaling iyon, parehong nabigla sina Clement at Pierre na halos malaglag ang kanilang mga panga sa lupa. Masyadong maraming pera iyon. Napatingin si Severin sa gulat nilang mga tingin at bahagyang ngumiti sa sinabi nito. Tama ka. Umorder na ako ng $170,000 halaga ng pagkain at inumin. Relax lang kayong lahat. Gusto kong maging okasyon ito ng kasiyahan, dahil hindi ko kayo nakitang lahat sa napakaraming taon. Pagkasabi nun, sinadya ni Severin na tumingin sa pamilya ni Queenie at sinabing, nagpapasalamat ako lalo na sa pamilya ni Tita Marie sa pagtulong sa mga magulang ko noong hindi ko sila kayang alagaan. Hahaha, masyado kang mabait. Magkamag-anak tayong lahat kaya tama lang na magtulungan tayo. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kahirapan pa rin. Ang pagtulong sa isa't isa ay ang paraan upang pumunta. Agad na naramdaman ni Simon ang ningning sa kanyang mukha at may haplos pa nga ng pagiging saplade sa kanyang ngiti. Nang magpahiram ng pera ang kanilang pamilya sa mga magulang ni Severin, tinawag sila ng ibang mga kamag-anak na bobo dahil malamang na hindi na nila maibabalik ang pera pagkatapos ipahiram ito. Gayunpaman, malinaw na ipinakita ni Severin ang kanyang lubos na pasasalamat sa kanila, at ang kanilang pamilya ay nakinabang ng malaki bilang kapalit. Sina Gaston, Clement, at ang iba pa ay may napakalungkot na ekspresyon sa kanilang mukha. Paumanhin kung natagalan ako. Nagulat ang lahat nang dumating ang tiyuhin ni Severin kasama ang kanyang pamilya. Tito Vincent. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ni Severin nang makita kung sino ang dumating. Hindi nila inimbitahan ang kapatid ni Judith, si Vincent Leblanc, dahil hindi niya nagustuhan ang kawawang si Maurice at tumanggi siyang pakasalan si Judith kay Maurice. Gayunpaman, kalaunan ay pinakasalan ni Judith si Maurice, at silang dalawa ay matagal nang hindi nagkita mula noon. Ito ay dumating bilang isang sorpresa pagkatapos, na siya ay gumawa ng inisyatiba upang dumalo sa pagtitipon. Matagal na tayong hindi nagkita, Severin. Mas gwapo ka kaysa dati. Nakangiting sabi agad ni Vincent. Nakita ko ang post ni Marie sa social media na ililibre mo ang pamilya sa isang kainan at ipapakita mo sa amin ang iyong bagong bahay. Ang kanyang post ay nagsabi na ang pagkain ay gaganapin sa Blue Mountain Hotel, kaya't dinala ko rin ang aking pamilya. Habang sinasabi niya iyon ay nagkunwari siyang nagpapakita ng kaunting sama ng loob kay Judith at sinabing, kapatid mo pa rin ako, Judith. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa pagtitipon na ito, o na si Severin ay pinalaya at lumipat ka sa isang bagong bahay? Pagkatapos ng lahat ng sinabi at ginawa, magkapatid pa rin naman tayo diba? Awkward na ngumiti si Judith. Pasensya na tangkat dyan, Vincent, naging abala ako kamakailan, at nakalimutan ko lang na nag-aalala ako na wala ka ring oras. Pero nandito ka na, kaya pumasok ka na. Naka-order na rin ang pagkain. Life After Prison, Kabanata 218. Kahanga-hanga. Nabalitaan ko na medyo mahal ang mga pagkain dito, kaya sa hitsura nito, si Severin ay naging isang napaka-promising na binata. Awkward na ngumiti si Vincent at saka inilabas ang mga sigarilyong binili niya sa isang supermarket sa kalye. Ipinamahagi niya ang mga ito kay Simon at sa iba pa ayon sa sinabi niya. Manigarilyo ka, Simon. Tangkilikin ang sigarilyong ito. Nagpalitan ng tingin sina Severin at Diane. Nasabi na niya kay Diane ang lahat tungkol sa relasyon ng kanyang pamilya kay Vincent, at ni isa sa kanila ay hindi umaasa na siya ay walang kahihiyan na pumunta doon ng hindi imbitado. Malamang na dinala lang ni Vincent ang kanyang pamilya doon pagkatapos niyang makitang binanggit ni Marie ang Blue Mountain Hotel sa social media, at sa madaling salita, mas maituturing silang isang makatarungang panahon na pamilya. Halika na at maupo ka na. Kukunin namin ang waiter upang simulan ang paghahatid sa iyo ng pagkain kapag kami ay nakaupo. Dahil si Vincent ang matanda kay Severin, at walang magawa o masabi si Severin kapag napakakapal ng balat ni Vincent. Ang tanging nagawa na lang niya ay salubungin ng nakangiti ang kanyang tiyuhin. Hindi nagtagal ay napuno na ng tao ang buong mesa, at hindi napigil ang mapabulalas ni Vincent nang mapatingin siya sa marangyang VIP room. Sus, ganito ba ang hitsura ng VIP room sa isang 5-star hotel?
Malamang na nagkakahalaga ng ilang libo upang magpareserba ng silid, bilang karagdagan sa isang beses na minimum na paggastos na ilang libo. Walang sino man sa atin ang maaaring mangarap na makamit ang ganoong bagay. Ilang libo. Napakamangmang. Naiinis ng inisya ni Gaston sa isang tabi at sinabi. Ito ay isang lugar na kahit na hindi natin pangarap na maabot. Ang pinakamababang na gastos dito ay 150,000. 150,000 dolyar. Napalunok si Vincent sa takot at may matangkad na ekspresyon sa kanyang mukha. Napakayaman mo na, Severin. Sino ba itong magandang babae na ito? Nabalik sa katinoan si Vincent pagkatapos ng maikling pagkatulala, at nagtataka siya nang tumingin siya kay Diane na nakaupo sa tabi ni Severin. Si Diane ay maganda at medyo kakaiba ang ugali. Kahit na nakaupo lang siya roon nang walang ginagawa, binigyan niya ang lahat ng impresyon na may higit pa sa kanya kaysa sa unang tingin. Noon ay tumayo si Severin at nakangiting nagpakilala. Maaaring karamihan sa inyo ay hindi pa alam kung sino siya, ngunit ito ang aking asawa, si Diane Shanahan. Anak siya ng mga Shanahan at kasalukuyang General Manager ng Shanahan Corporation. Sumulyap siya kay Celine na nakaupo sa tabi niya at nakangiting sabi. Ito ang anak ko, si Celine. Diane. Isa silang tunay na third-tier na pamilya na may mga asset na mahigit 150 milyong dolyar. Hindi ko inaasahan na makikilala ko siya ng personal dito. Nagulat si Gaston at hindi niya maiwasang mambola sa kanya. Miss Diane, napakaswerte ng pamangkin ko na magkaroon ng karangalan na pakasalan ka. Bagamat nagsasalita siya sa paraan ng pagpupuri, naisip niya sa kanyang sarili na may panunuya. Kaya kayang-kaya bayaran ni Severin ang pagkain na ito. Maswerte siya at may nakilala siyang mayamang babae. Bagamat buong puso niyang ipinagmalaki si Severin, kailangan niyang aminin na ginamit ni Severin ang kanyang kabataan at gwapong hitsura para pakasalan ang isang babaeng kayang suportahan siya sa pananalapi. Pagkatapos ay tumingin si Gaston sa kanyang mataba at may tainga na anak na si Pierre, at naramdaman na walang mayamang babae ang mahuhulog sa isang tulad nito. Si Pierre, gayunpaman, ay nagseselos kay Severin para makapag-asawa ng isang magandang asawa, kaya't hindi niya maiwasang magsabi ng maasim. Iyan ang nagpapaliwanag kung paano mo kami nagawang ilibrerang ganoon kamahal na pagkain. Dahil nagpakasal ka sa isang mayamang babae. At isa pa, sa tingin ko, hindi isasaalang-alang ni Miss Diane ang isang tulad mo kung wala siyang anak. Napahilamos ng mahabang mukha si Gaston nang marinig iyon. Ang mga Shanahan ay isang pamilya na hindi nila magagawa at hindi dapat pukawin. Ibinagsak ba ni Pierre ang ulo niya sa pader o ano? Hindi siya dapat magsabi ng ganyan kahit naiinis siya. Kung masaktan si Diane, sisiguraduhin niyang mahihirapan tayong lahat. Pinandilatan niya si Pierre at malamig na sinabi. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nagpakasal sila dahil pinagtagpo sila ng tadhana. Agad ding sumingit si Queenie. Oo. Nakatadhana silang dalawa na magkasama. Si Celine ay anak ni na Severin at Diane, kaya mangyaring huwag gumawa ng anumang ligaw na hula tungkol sa kanilang relasyon. Life After Prison, Kabanata 219. Ibig sabihin, si Severin ang nagpabuntis kay Miss Diane noong mga nakaraang taon. Agad na pinagsama ni Gaston ang dalawa. Nabalitaan niya ang nangyari kay Diane noon, pero hindi niya inaasahan na si Severin pala talaga ang taong iyon. Nailabas na ng waiter ang mga pinggan noon, at ang mga mararangyang pagkain ay nakapagbukas ng mata para kina Clement, Vincent, at lahat ng iba pa. Ngumiti si Severin, at ipinakilala ang lahat ng kanyang mga kamag-anak kay Diane. Sige, mag-toast tayo, lahat. Sa wakas ay kinuha ni Maurice ang baso ng alak at tuwang-tuwang sinabi. Ha! Hindi ko kailanman pinangarap na ang aking anak ay magiging napaka-promising na binigyan niya kami ng isang malaking labong 1 milyong dolyar na villa na matutuluyan, at dinala pa kami sa ganitong uri ng lugar upang kumain ng ganoon kamahal na pagkain. Hindi ko pa rin maalis ang parang panaginip na nararamdaman ko. Hindi napigilan ni Severin na maging emosyonal nang marinig iyon. Hanggat masaya siya at maipagmamalaki ang sarili, pakiramdam niya ay sulit ang lahat para sa kanyang mga magulang. Itinaas ni Judith ang kanyang wine glass at saka nakipag-clink sa kanyang kapatid na si Marie. Salamat, sa tulong mo nitong mga nakaraang taon. Hindi kami makakaligtas ng ganito kung wala ka.
Napangiti si Marie. Masyado kang mabait, Judith. Hindi namin inaasahan na gagantihan din kami ni Severin. Ang 450,000 ay isang malaking halaga, at hindi pa kami nakakita ng ganoon karaming pera sa aming buhay. May natitira pa kaming pera pagkatapos naming bumili ng bahay at kotse, at sinabi ni Queenie na gagamitin niya ang pera sa negosyo. Ito ay walang anuman. Sinasabi sa amin ni Severin mula noong araw ng kanyang paglaya na gagantihan niya ang kabutihang ipinakita mo sa amin ng 10 ulit. Si Judith ay nagniningning din ng kaligayahan, at hindi niya naramdaman ang gayong pagmamalaki sa nakaraan. Ano? Ang villa na tinutuluyan mo ngayon ay nagkakahalaga ng 11 milyon. Nabigla si Vincent sa revelasyon. Alam niyang yumaman ang pamilya ng kanyang ate, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kayaman ang mga ito. Parang biglang naging malaki ang agwat sa pagitan nila ng pamilya ni Judith na ilang tier sa ilalim ng huli, at base sa tono niya kanina, binigyan nga ni Severin si Marie at ang kanyang pamilya ng 450,000 dolyares. Ang sarap ng pakiramdam ni Queenie nang makita ang pagtataka ng kabilang partido, dahil inaapi noon ng mga tulad ni na Vincent at Gaston ang pamilya ni Severin. Ang pagkarinig na yumaman si Severin at nasuklian ang kabutihan ni Marie ng higit sa 10 beses ay isang matinding sampal sa kanilang mukha, at tanging inggit lang ang kanilang naitingin. Nakatira sila ngayon sa Dragon Lake Vista, at malaki ang halaga ng mga villa. Nakangiting sabi ni Queenie. Si Severin ay kumuha pa ng 6 na magagandang bodyguard. Hindi mo naman madalas gawin yun, di ba? Aba, may mga bodyguard pa sila. Masiglang bulalas muli ni Gaston. Ito ay isang buhay na kinaiinggitan niya, ngunit ang mga maliliit na mayari ng negosyo na tulad niya ay hindi pa umabot sa yugto kung saan maaari siyang kumuha ng bodyguard. Pagkatapos mag-toast ng lahat, umupo silang lahat. Kumain na kayong lahat. Lahat tayo ay magkakamag-anak, kaya mangyaring tulungan ang iyong sarili ngayong narito ka na. Kapag nabusog na tayo, iniimbitahan ko kayong lahat na bumisita sa aming tahanan. Sa gayon, malalaman mo kung saan kami hahanapin sa hinaharap. Magalang na sabi ni Severin. Oo, dapat natin itong gawin. Ito ang Dragon Lake Vista na pinag-uusapan natin. Ito ay lugar ng isang mayamang tao. Kahit sobrang inggit si Pierre, naitago lang niya ito sa sarili niya at nakangiting nasabi. Pag nandoon na tayo, kukuha ako ng ilang litrato at ipopost sa social media para lang magpakitang gilas. Oo, kailangan nating kumuha ng higit pang mga larawan. Umalangaw-ngaw ang kanyang ina. Life After Prison, Kabanata 220. Sa kalagitnaan ng pagkain, ikaniling ni Vincent ang pisngi para mag-toast kay Severin. Dahil mas matanda sa kanya si Vincent at naramdaman ni Severin na magiging kawalang galang na tumanggi siya, wala siyang ibang magagawa kundi ngumiti at tanggapin ang toast. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nanatili si Vincent sa tabi ni Severin kaysa bumalik sa sariling upuan, at napayuko pa ito ng nakangiti. Tumingin sa iyo. Isa ka ng mayaman ngayon. Isang higanti sa mga lalaki. Ang aking pamilya ay hindi kailanman makakaasa na maabot ang ganoong taas. Kumunat ang noo ni Severin nang maramdamang may gustong ipahiwatig si Vincent. Ngumiti siya at ipinagkibit balikat ito. Hindi naman kami ganoon kayaman, Tio Vincent. Maraming mga tao na mas mayaman kaysa sa amin. Masyado kang mapagpakumbaba. Kung ako ang tatanungin mo, kasing yaman mo sila. Pagkasabi nun ni Vincent ay parang medyo nahiya siya sa sinabi niya. Hindi na kasing ganda ng dati. Maaaring malaki ang aming bahay, ngunit ang lokasyon nito sa suburban ay medyo malayo sa lungsod. 32 na pala ang pinsan mo ngayong taon, at sa wakas nagkaroon na siya ng kasintahan. Kasunod ng isang maikling paghinto, si Vincent ay nagpatuloy ng medyo nahihiya. Ngunit pinipilit niyang bumili ang iyong pinsan ng bahay para sa kanila. Bahay na malapit sa lungsod kung hindi ay hindi siya magpapakasal sa kanya. Nagsisimula na siyang mag-alala. Bumilis ang tibok ng puso ni Severin. Akala niya ay gusto ni Vincent na makakuha ng librerag pagkain matapos niyang makitang ipinost ng kanyang kapatid na babae ang larawan sa social media ng paglibre niya sa lahat ng tanghalian, ngunit ang nangyari, pumunta doon ang lalaki para lang manghiram ng pera sa kanya.
Hindi inaasahan ni Severin na ganoon kakapal ang balat at walang hiya si Vincent, lalo na't hindi nagustuhan ng huli ang pamilya ni Severin dahil sa pagiging mahirap at pinutol pa ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa kanila sa loob ng maraming taon. Nakapagtataka, walang pag-aalinlangan si Vincent na lumapit at gustong humiram ng pera nang malaman niyang yumaman ang pamilya ni Severin. Kakaiba nang umiti si Severin. Siguro malaki rin naman ang naipon ng pamilya mo, di ba? Dapat sapat na ito para sa paunang bayad. Natatakot ako na hindi. Isipin mo, kakayanin namin ang paunang bayad kung iuunat namin ang aming pananalapi, ngunit kailangan pa naming ayusin ang lugar at magdaos ng magandang malaking kasal. At hindi iyon ang pinakamasamang bahagi, nakakabaliw ang mga rate ng interes na sinisingil ng mga bangkong iyon. Nang matapos ang kanyang pangungusap, nagpatuloy si Vincent. Pinaplano kong humiram ng pera sa iyo. Mula sa akin. Kumunat ang noo ni Severin. Iminungkahi ng tono ni Vincent na gusto niyang humiram ng halagang makakasagot sa lahat ng gastusin, kasama na ang mga pag-aayos bahay at kasal. Paano ang ilang pera? Ngumiti ang kabilang partido, iniunat ang dalawang daliri, at nakangiting sinabi. Relax, hindi naman masyado. Nagawa ko na ang pagtutuos, at sapat na ang 300,000. Ayos lang ba ito sa iyo? Nagkatinginan sina Gaston at Clement na may kakaibang ekspresyon. Higit pa sa sapat ang 300,000. Madali para sabihin mo. Gayunpaman, gusto nilang makita kung magpapahiram si Severin ng pera kay Vincent, dahil kung gagawin niya, pagkatapos ay susubukan din nilang maghanap ng dahilan upang humingi ng pera mula sa kanya. Kung kayang bayaran ni Severin ang isang pagkain na nagkakahalaga ng $150,000, kung gayon ay hindi dapat magkaroon ng isyo sa paghiling na humiram ng $300,000. Kung tutuusin, isa lang siguro itong patak sa dagat para sa kanya. Bukod dito, si Severin ay mayaman, at kung ang sino man sa kanyang mga kamag-anak ay hindi nagbayad ng kanyang hiniram sa hinaharap, maaaring masama siyang hilingin sa kanya na bayaran siya. Pinunasan ni Severin ang tungki ng ilong at bahagyang napangiti sa umaasang tingin ni Vincent. Ang 300,000 ay hindi marami. Tuwang-tuwa si Vincent nang marinig niya na tila may pag-asa pa siya. Agad siyang nagsali ng alak sa baso niya at sa baso ni Severin bago itinaas at sinabing, huwag kang mag-alala, Severin. Kung susuportahan mo ako, pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo ang aking salita na ang iyong kabaitan ay maaalala magpakailanman. Narito ang isang toast para sa iyo, at isang pasasalamat din ng maaga. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Severin. Oh, Tito Vincent. Ano ang iniisip mo? Hindi ko naman sinabing magpapahiram ako sa'yo. Saan ako kukuha ng ganoon kalaking pera?